Matapos batiin si Emilia, bigla na lamang sumabog ang katawan ni Malfoy na ikinataranta agad ng ibang mga Pillar Demon. Sa sandaling iyon, tinanong ng isa sa kanila kung sa palagay ba nila ay yumapekto ang atake ni Emilia sa kanilang presidente, ngunit walang sumagot dahil nakita nila si Emilia na naghihikab matapos atakihin si Malfoy. Kasabay nito, unti-unting nabuo muli ang katawan ni Malfoy, at habang nangyayari ito, nagsalita siya at sinabing gaya ng inaasahan niya, mas lumakas si Emilia. Tinanong din niya kung bakit bigla siyang nagising mula sa kanyang pagkakatulog at kung ang dahilan ba nito ay natagpuan na niya ang kanyang master, si Elizabeth. Saglit na natigilan si Emilia matapos marinig ito ngunit nanatili siyang tahimik. Bigla namang lumabas mula sa ilalim ng lupa ang mga galami ng Vice President at pumulupot kay Emilia. Matapos niyang mahuli si Emilia, sinabi niya na kapag natalo niya siya, na may titulong Demon Queen's Mount at Golden Dragon King, ang posisyon bilang pinuno ng mga demons ay mapupunta sa kanya. Sinabi din niya na ngayong napigilan na ang magic power at mga pagkilos ni Emilia gamit ang mga galami, wala na itong paraan para makatakas kahit gaano pa siya kalakas. Naguguluhan si Emilia at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin na pagtakas. Sinimulan niyang kagatin ang galami na nakapulupot sa kanya. Nang makita ito ng Vice President, sinabi niyang isang walang kwentang pagsisikap ang ginagawa ni Emilia, ngunit hindi ito pinansin ni Emilia at sa halip ay sinimulang lunukan ng buo ang mga galami na nakapulupot sa kanya. Paglipas ng ilang sandali, nalunok na niya ang mga galami at sinimulan niyang higupin ang mga natitira pang galami na nakadikit sa Vice President. Habang patuloy niyang hinihigop ang katawan ng Vice President, sinabi nito kay Emilia na siya ay estupido sa pagtatangkang kainin siya. Sinabi ng Vice President na masyadong mataas ang tingin ni Emilia sa kanyang sarili sa ganitong klaseng bagay. Ngunit kalaunan, wala itong nagawa kundi sumigaw at humingi ng tulong mula kay Malfoy, ang kanilang presidente, dahil malapit na siyang makain ng buo ni Emilia. Sa kabila ng paghingi ng tulong, tuluyan na siyang nakain ni Emilia. Matapos gawin ito, sinabi ni Emilia na napakamalas ng Vice President dahil siya ang kanyang unang pagkain mula nang magising siya. Sa sandaling ito, lumapit si Ruth kay Emilia at sinabi na sumusuko na siya dahil napilitan lamang siyang sumali sa grupo. Nang makalapit na siya kay Emilia, ginamit niya ang kanyang kakayahan na seductive kiss upang kontrolin si Emilia. Nang makita niyang hindi na kumikilos si Emilia, nagsimula siyang tumawa at sinabing kung ang direktang pag-atake ay hindi gumagana, ang kanyang paraan ang pinakamabisang solusyon. Habang sinasabi niyang simula ngayon ay bilanggo na niya si Emilia, bigla namang dumighay ng malakas si Emilia. Dahil dito, napalipad si Ruth papunta sa pader ng lugar at tuluyang natalo. Sinabi pa ni Emilia na sinubukan ni Ruth na magparami sa loob ng kanyang tiyan kaya tinunaw niya ito agad sa pinakamabilis na paraan. Habang tila distracted si Emilia, palihim na sumugod si William at sinabi niyang napaka-interesante ni Emilia. Hindi lamang niya napatay ang kanilang Vice President, kundi nagawa pa niyang masugatan si Malfoy, ang kanilang pinuno. Sa isip nito, ginamit niya ang kanyang kakayahan na Demon King Skill Liberation, ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, ginamit ni Emilia ang kanyang pakpak at hinampas si William. Nagdulot ito ng paglipad niya papunta sa pader ng gusali at nagkaroon ng butas na eksakto sa hugis ng kanyang katawan. Nang makita ng mga kasamahan ang nangyari kay William, sabay na sumugod ang natitirang dalawang Pillar Demon ng kanilang guild at ginamit ang 100% ng kanilang lakas. Ngunit kahit sa kanilang buong lakas, madali lang silang hinampas ng mga pakpak ni Emilia at agad tumalsik palayo. Matapos gawin ito, naglakad si Emilia papalapit kay Malfoy at tinanong kung talaga bang iniisip niya na mapapalitan niya ang kanilang master sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga basurang katulad ng mga ito. Sinabi pa nga niya na kahit siya lamang, wala na siyang laban. Hindi naman nagalit si Malfoy sa kanyang sinabi at sa halip, binati pa niya si Emilia sa pag-abot nito sa Demon King level. Sinabi din ni Malfoy na naiinggit siya kay Emilia dahil siya, bilang isang tao, ay walang ganon kahabang buhay para malampasan ang kanyang kasalukuyang cultivation.
Wala nang balak si Emilia na makinig pa sa mga kwento at daing ni Malfoy kaya tinanong niya kung tatapusin na ba niya ang kanyang sarili o kung talagang iniisip pa niya na matatalo niya si Emilia sa kanyang kalagayan. Nagsimulang tumawa si Malfoy at sinabing hindi siya maglalakas ng loob na kalabanan si Lady Emilia, ngunit sinabihan din niya si Emilia na kung kasama niya ang babaeng nasa likuran niya, sigurado siyang ibang-iba ang magiging resulta. Nang makita ni Emilia ang babaeng tinutukoy ni Malfoy, nagulat siya at tinawag si Malfoy na isang bastardo dahil ang babaeng ito ay kahawig ng kanyang master na si Demon Queen. Natuwa lalo si Malfoy sa reaksyon ni Emilia at sinabing kulang pa ito. Makalipas ang isang buwan, makikitang abala ang aso ni Leping sa paglilinis ng kanyang katawan, habang si Leping naman ay abala sa kanyang pagsasaka. Ngunit ang dating masayahing si Leping ay tila nagpapatuloy sa kanyang gawain nang wala sa sarili at malalim sa pag-iisip. Nagpatuloy ang kalagayan niyang ito kahit sa kanilang pag-uwi. May pagkakataon pa nga na bigla siyang natulala sa gitna ng kaparangan kaya tinahulan siya ng kanyang alaga upang gisingin siya. Ngunit kahit sa pag-uwi nila sa bahay, nanatili pa rin siyang tulala. Kaya naman, nang kumakain sila ni Elizabeth, napansin nito ang ekspresyon sa kanyang mukha, dahilan upang mapaisip si Elizabeth kung ano ang nangyayari kay Leping. Sa oras naman ng pagtulog, umabot na ng madaling araw ngunit nanatili pa ring tulala si Leping. Dahil dito, bigla siyang bumangon at sinabi na nakapagpasya na siya. Kinaumagahan, lumapit siya kay Elizabeth dala ang isang mangkok ng noodles at humingi ng pasensya sa paggulo ng maaga dahil dinalhan niya ito ng almusal. Nang makita ito ni Elizabeth, sinabi niya na kung mayroon mang gustong sabihin si Leping, sabihin na niya at huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Sinabi ni Leping na matapos ang isang taon nilang pagsasama, siguro naman ay napansin na ni Elizabeth na hindi siya banta sa kanyang buhay, at maaari namang mabuhay ang hero at ang Demon Queen nang hindi naglalaban. Dahil dito, sinabi ni Leping na marahil ito na ang oras para umalis na si Elizabeth at muling simulan ang pagsakop sa mundo. Habang kinakain ang noodles, tinanong ni Elizabeth kung bakit niya siya pinaalis. Ipinaliwanag naman ni Leping na noong una, iniisip niya na makakapamuhay siya ng mapayapa sa lugar na iyon, ngunit hindi niya inaasahan na totoo ang sinabi ng system tungkol sa hindi mapipigilang pagkikita ng hero at Demon Queen. Bagamat hindi siya lumabas sa lugar, ang Demon Queen naman ang pumunta sa kanya, na nagresulta ng pagkawasak ng barrier ng village at ang paglipas ng 500 taon sa labas. Ito ang nagdulot ng maraming kaguluhan sa mundo. Sinabi pa ni Leping na noong nawala siya upang pamunuan ang mundo, lumitaw ang Dark Guild at nangyari ang mga trahedyang gaya ng sa matandang lalaki, sa kanyang anak, at maging kay Annie, na paulit-ulit na nangyayari sa labas. Tinanong siya ni Elizabeth kung bakit niya pakialam ang mga kaguluhan sa labas, dahil hindi naman iyon makakaapekto sa kanila. Sinabi naman ni Leping na noong una, ayaw niyang paalisin si Elizabeth, dahil mula nang mawala ang barrier ng village, nahirapan na siyang mabuhay ng katulad ng dati. Sinabi pa niya na kung hindi lamang niya alam ang mga nangyayari sa labas ng mundo, makakaya pa niyang mabuhay ng payapa. Pero ngayong nakita na niya ang mga ito, hindi niya mapigil ang mag-alala, dahil bagamat ayaw niyang maging hero, hindi niya rin kayang tiisin ang paghihirap ng mga tao. Sa dami ng sinabi ni Leping, ang tanging naintindihan lamang ni Elizabeth ay hindi kayang mabuhay ni Leping nang wala siya. Mariing iginiit ni Leping na umalis na si Elizabeth at muling pamunuan ang mundo. Bagamat wala siyang kwentang hero, ayaw rin niyang maging makasarili at pilitin si Elizabeth na manatili. Habang iniisip ni Leping na kung sakaling masira ng mga halimaw ang lugar na iyon, maaari pa siyang pumunta sa isang lungsod at doon magtrabaho. Matapos maubos ni Elizabeth ang pagkain, tinanong niya si Leping kung gusto ba talaga niyang solusyonan ang mga problema sa labas ng mundo. Nang kumpirmahin ito ni Leping, sinabi ni Elizabeth na para sa kanya ay maliit na isyu lamang iyon. Dahil dito, natuwa si Leping at tinanong kung sumasang-ayon na ba si Elizabeth na umalis. Sabi niya, tutulungan na niya itong mag-impake. Sinabi ni Elizabeth na nagkakamali si Leping dahil wala siyang interes sa labas na mundo. Ngunit sinabi rin niya na may dalawang paraan para masolusyonan ang problema.
Habang iniisip ni Elizabeth na mukhang excited si Leping na paalisin siya, naisip din niyang hindi niya gagawing madali iyon para kay Leping. Tinanong naman ni Leping kung ano ang mga paraang iyon. Ngumiti si Elizabeth at sinabi na ang una ay ang pinakadirektang paraan, lalabas siya at gagamit ng isang world-destroying magic spell, at sa paggawa nito, mareresolba niya ang lahat ng mga isyu sa isang pagkilos lamang. Tinanong niya si Leping kung gusto ba niya ang paraang iyon, ngunit agad itong tinanggihan ni Leping. Sinabi ni Elizabeth na ang ikalawang paraan na lamang ang pwede nilang piliin, ang maghanap ng karapat-dapat na tao na mamumuno sa mundo, at tuturuan niya ito mula sa likuran. Nagtaka si Leping at tinanong kung sino ang tinutukoy niya. Sinabi ni Elizabeth na alam na niya ang sagot, dahil bukod sa kanya, si Leping lamang ang kwalipikado para sa posisyon. Natigilan naman si Leping sa ideyang ito at tinatanong si Elizabeth kung seryoso ba siya na ipinapaubaya niya ang pamumuno sa mundo sa kanya. Makalipas ang ilang oras, makikita si Leping na nagsasanay sa paggamit ng espada. Habang ginagawa niya ito, napapaisip siya kung paano humantong ang kanilang pag-uusap sa ganitong sitwasyon. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, narinig niya si Elizabeth na inutusan siyang huwag nang matulala at magpatuloy na sa kanyang pagsasanay. Wala siyang nagawa kundi magpatuloy sa paghampas ng espada, habang si Elizabeth naman ay nakangiting nagre-relax. Naisip ni Elizabeth na masyado pang bata si Leping para isipin na makakaya niyang makipaglaro sa isang demon queen na tulad niya. Alam din niya na bagamat mas malakas si Leping sa kapangyarihan, pagdating sa psychology at katalinuhan ay wala itong laban sa kanya. Pagkatapos nito, naalala ni Elizabeth ang nangyari noong umaga, nang subukan siyang paalisan ni Leping. Sa mga oras na iyon, nakaramdam siya ng kalungkutan at muntik ng pumayag sa kagustuhan ni Leping. Ngunit nagbago ang kanyang isip nang sabihin ni Leping na hindi niya kayang mabuhay nang wala si Elizabeth. Sa sandaling iyon, nakita ni Elizabeth na ang mga salitang iyon ay nagmula sa puso ni Leping. Alam din ni Elizabeth na batid na ni Leping na sa taglay nilang kapangyarihan, ang pamumuno o pagwasak sa mundo ay depende na lamang sa kanilang mood, at wala na itong gaanong halaga sa kanila. Kaya't naisip niya na ang pinakamabuti nilang magagawa ay hayaan itong mag-develop at obserbahan sa kanilang bakanteng oras. Tungkol naman sa Dark Guild, alam niyang kasalukuyan na itong inaasikaso ni Emilia, kaya hindi na nila kailangang alalahanin iyon. Napangiti si Elizabeth habang iniisip na nitong mga huling araw ay balisa si Leping, at iyon pala ay dahil iniisip nito kung paano sasabihin ang tungkol sa mga walang kwentang bagay na binanggit niya noong umaga. Naisip din ni Elizabeth na gumagawa lang si Leping ng dahilan para makuha ang kanyang atensyon, dahil masyadong obvious na sa loob ng isang taon nilang pagsasama, na in love na ito sa kanya. Samantala, si Leping, na walang kaalam-alam sa mga iniisip ni Elizabeth, ay matiyagang nagsasanay gamit ang espada. Iniisip pa nga niya kung totoo ba talagang mamamaster niya ang paggamit ng espada sa paghampas nito ng 1,000 beses kada araw, dahil sa kanyang palagay, masyadong simple ang gawaing iyon. Si Elizabeth naman, patuloy sa kanyang pagpapantasya, iniisip na si Leping, bagamat taglay ang pinakamalakas na lakas, ay nag-e-enjoy pa rin kapag binubugbog siya ng iba. Naisip ni Elizabeth na tanging siya lamang ang may kakayahang kontrolin ang hero na ito na may kakaibang trip sa buhay. Naisip din ni Elizabeth na bagamat hindi siya interesado sa boring na pag-ibig, handa siyang subukan ito pagdating kay Leping. Sa kanyang palagay, si Leping ang may pinakamataas na kakayahan sa paglikha at production, habang siya naman ay may pinakamataas na kakayahan sa swordsmanship at magic. Kaya't iniisip na ni Elizabeth na kung magkakaroon sila ng anak, ito ang magiging pinakamalakas na nilalang at malalampasan pa nito ang mga limitasyon ng cultivation. Naniniwala siya na iyon din ang gusto ni Leping. Matapos maisip ang mga bagay na ito, nagsimula siyang tumawa, iniisip na hindi siya kaagad papayag sa kagustuhan ni Leping. Hahayaan muna niya itong mag-practice ng kanyang pangit na swordsmanship para maging mas malakas ito para sa kanilang magiging anak sa hinaharap. Habang patuloy siyang tumatawa, napatingin si Leping sa kanya, nagtataka kung ano ang nangyayari.
Naisip pa nga niya kung binabalak ba talaga ni Elizabeth na turuan siya ng kanyang swordsmanship at magic para lamang matalo ang Dark Guild. Kalaunan, tinihil ni Leping ang pag-iisip dito at nagpatuloy na lamang sa kanyang pag-eensayo. Ngunit habang ginagawa niya ito, bigla na lamang may nangyari sa espada. Sa isang iglap, naglaho ito at napalitan ng isang batang lalaki. Sandaling natulala si Leping matapos makita ang nangyari, ngunit agad siyang napasigaw. Ang Holy Sword ay naging isang bata. Nagalit naman ang Holy Sword at sinabi, "Hindi na ako bata. Ako ang Majestic Holy Sword Spirit." Habang nagtatalo ang dalawa, tinanong ni Elizabeth kung ano ang nangyayari. Nang magtagpo ang mga mata ng Holy Sword at ni Elizabeth, agad sinabi ng Holy Sword, si Elizabeth ang Demon Queen. Dahil dito, mabilis siyang sumugod kay Elizabeth, ngunit bago pa man tumama ang kanyang atake, sinipa siya ni Elizabeth at lumipad siya palayo. Pagbagsak ng Holy Sword, inutusan siya ni Elizabeth na maupo dahil kailangan nilang mag-usap. Agad naman itong sumunod, kahit na may malaking bukol na sa ulo. Humingi ng pasensya si Leping dahil hindi niya alam na may kaisipan pala ang espada, at ginamit niya ito ng walang ingat sa loob ng mahabang panahon. Sa mayabang na tono, sinabi ng Holy Sword, "Tama ka. Hindi mo talaga malalaman iyon dahil dapat lalabas lamang ako sa mga kritikal na sandali ng laban sa pagitan ng Hero at Demon Queen." Ngunit pagkatapos nito, naiiyak na sinabi niya kay Leping, "Sa halip na gawin ang aking misyon, ginamit mo lang ako bilang pangsibak ng kahoy. Hindi ako makapaniwala na ginamit mo ang Holy Sword sa loob ng 1 taon para lang mag-atong." Sinubukan siyang pakalmayan ni Leping, ngunit hindi pa rin mapawi ang galit ng Holy Sword. Dagdag pa nito, "Binago mo ang dapat na mga pangyayari. Sa halip na labanan ang Demon Queen, naging magkaibigan pa kayo, at ginawa mo lang akong parang palakol." Dagdag pa niya, "Hindi ka karapat-dapat na tawaging hero." Habang patuloy na nagwawala ang Holy Sword, tinanong siya ni Elizabeth, "Gusto mo ba talaga akong patayin?" Nang marinig ito, bigla itong kumalma at sinabi, "Gagawin ko lang sana iyon dahil sa system settings. Ngayon na wala na iyon, hindi ko na gagawin iyon. Sa katunayan, pwede pa nga kitang tawaging tagapagligtas ko." Walang pakialam si Elizabeth sa mga sinasabi ng Holy Sword, kaya inutusan niya itong tulungan si Leping na sakupin at pamunuan ang mundo. Nagtaka ang Holy Sword at nilinaw ni Leping na hindi para sakupin, kundi para iligtas ang mundo. Hindi pa rin maintindihan ng Holy Sword ang ibig sabihin ni Leping, kaya ipinaliwanag ni Leping na bagamat matagal siyang walang ginawa, nagpasya na siyang tanggapin ang kanyang responsibilidad bilang hero. Ngayon ay magpa-practice siya sa paggamit ng espada, at pagkatapos ay ililigtas ang mundo. Nagtaka ang Holy Sword sa sinabi niyang, mag-practice, kaya tinanong nito si Leping, "Hindi mo ba alam kung ano ang iyong talento?" Sinabi ito ng Holy Sword dahil habang nagpa-practice si Leping, sa loob lamang ng 100 beses na pagwasiwas ng espada ay nakakuha na siya ng sapat na experience na katumbas ng pakikipaglaban sa isang Demon King level na kalaban. Ito ang dahilan kung bakit nagising ang espada at nag-anyong tao. Ngunit sa halip na ma-impress si Leping, sinabi nito, "Alam ko na wala akong talento. Ngunit dahil mayroon na akong 2 magtuturo sa akin ng espada, naniniwala akong matututo ako kahit papaano." Naiinis ang Holy Sword at tinanong kung ano ang sinasabi ni Leping. Nang sasabihin na ng Holy Sword ang tunay na talento ni Leping, bigla namang ginamit ni Elizabeth ang kanyang magic upang isara ang bibig ng Holy Sword. Siya na lamang ang nagsalita at sinabi kay Leping na maghintay dahil mayroon silang pag-uusapan ng Holy Sword. Kinuha ni Elizabeth ang Holy Sword gamit ang kanyang kapangyarihan at dinala ito sa likod ng puno. Maya-maya, narinig ni Leping ang sunod-sunod na kalabog at pag-ungol. Paglipas ng ilang sandali, lumabas ang Holy Sword na bagbog sarado at naupo sa tabi ni Leping. Sinabi nitong hindi na kailangang mag-alala si Leping dahil tutulungan niya itong magsanay ng swordsmanship. Sinabi naman ni Elizabeth na huwag na silang mag-aksaya ng oras at simula na ang pagsasanay sa paggamit ng espada. Idinagdag din niya na muli silang maglalakbay. Ngunit ang tanging pinapayagan niyang gamitin nila ay swordsmanship, at bawal ang paggamit ng magic. Abangan ang susunod na kabanata.
Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na ang subscribe, at idamay mo na rin ang like, share, at notification bell, para updated ka sa bagong mga kabanata ng series na ito. Salamat!